Ay, magandang umaga, Manong Tin. And TG Chata. Okay, Good morning go. po. Salamat sa panahon, Sir Fernando Hicap. Siguro, sir, una muna, gusto po naming malaman kung kamusta po ang mga miyembro ninyo? Gaano katindi ang epekto po nitong patuloy na pagtaas ng presyo po ng krudo? Bago pa man tumaas itong dahil sa gira, itong gasolina at crudo, talagang 80% na nung total na gastos namin ay napupunta na lang sa gasolina. Kaya itong tuloy-tuloy na pagtaas, naabot halos mga 20 pesos na yung itinaas niya, ay talagang dagok sa kabuhayan ng mga mangingisda. Kasi ang dadagdag mo dito na gastos ay babawas mo doon na dapat ay para sa kanilang pamilya. Kaya ibig sabihin, kung dati survival ng katangian ng ating mga mangingisda before, tumaas itong kasunod dahil sa gira, ilalo pa ngayon na mayroong gira. Talagang napakahirap, Hindi alam kung anong gagawin, paano resolbahin, yung mga problemang epekto dito, sa loob mismo ng kanilang pamilya, maliban doon sa ating pangingisda. Oo, at tama po ba yung narinig ko? Sabi nyo noon pa man, 80% na ang napupunta po para sa gasolina dito sa mga mangingisda natin. So sa ngayon po ba may kinikita pa sila? Halos wala na, kasi na nga lang parang ang pangingisda ngayon talagang pangkonsumo na lang. Hindi na talaga siya para kumita ka, para meron ka kinabukasan maitatabi. Pero matagal ng panahon, ay wala na at makikita yan mismo sa datos ng gobyerno from 2024 yung pagbaba ng huli ng mga maliliit na mangis o municipal fisher na abot sa 9.7%, kadalasan niya ang nakakaranas niya na malala ay yung mga apektado ng mga dredging and reclamation, particular halimbawa yung Manila Bay. Yung Manila Bay dati-rati dito lang yan nangingisda sa gilid, mga 2 litro lang yung gastos nila. Pero ngayon kailangan mo na ng mga 20 litro kasi pupunta na yan doon sa may Zambales, Bataan and Mindoro. Kaya ganun po kalala yung magiging epekto doon sa mga mangingisda natin, lalong-lalo na doon sa mga lugar na mayroong karanasan dito sa mga mapanirang mga proyekto tulad ng dredging and reclamation. Oo. Sir Fernando, ito nga po kine-question ng grupo ninyo, ito pong fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno sa mga mangingisda natin. 3,000 pesos po ito, ayon po sa inyo, merong ilang mga members po ba kayo na nakatanggap na nito? Kasi may mga ilang nagrereklamo na kulang, syempre yung 3,000 piso at mabagal din daw yung distribution? Sa ngayon, wala pang nakakarating sa amin ni Ola to. At ako mismo, nandito sa coastal area, yung mga kapitbahay kong mga mangingisda, kapwa kong mangingisda, wala pang nakakatanggap. Yun nga yung sasabi nila, paano ba kami makakakuha o makakatikim man lamang itong sinasabi nilang fuel subsidy? Kasi may pangangailangan na talaga Kasi nangyayari ngayon, BG, yung mga mangingisda natin, meron ng pagbaba yung oras nila sa pangingisda Dati-rati yan, halimbawa, merong magdamag ng isda, pero ngayon, chinichimpo na lang nila sa hapon or sa madaling araw. Kaya malaki, yung magiging kakulangan doon sa kita nila dahil hindi na sila regularly fully nakakapangisda. Gaano po ba kahaba yung biyahe nila before, kumpara po sa ngayon na sinasabi ninyo na bawasan na? Halimbawa, kung dito siya sa Manila Bay, mga lang yan Sabi ko nga, mga kalahating oras nasa pangisdaan ka na Kasi nandyan lang yan sa mga pangisdaan dati sa mga tahungan o lagpas doon sa mga tahungan, diyan na sila nangingisda. Pero ngayon malayo na, punta ka na doon sa, halimbawa, kung sa part ng Zambales ka, kailangan mo na ng 2 galon na gasolina papunta doon. Pero kung 2 galon, bali 8 litro yun. Kung pamunta ka Mindoro, ganun din. Kaya yung gagamitin mo pa pangisda, sabihin na lang natin 4 na litro bawat gabi, pangingisda mo doon. Tapos yung pabalik mo, ganun kalaki, yung magiging pasanin ng ating mga mangingisda. Kaya di na talaga kaya Hindi na kaya makapangisda ng mga mangingisda natin. Kaya ito yung nakakabahala dahil paano pa, saan kukuha ng pang-araw-araw na pangailangan yung mga mangingisda natin na apektado dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng gasolina. Sige po, bago natin tatunghayan itong detalye nga para sa pag-roll out nitong fuel subsidy for the fisher folk, anong effect nito ngayon, sir, sa usapin po ng supply ng isda sa local market natin? Ang hindi na po pagbiyahe, hindi na po pagpalaot ng inyong mga miyembro.
Yes, oo, malaki. Malaki epekto niya nakakulangan natin ng supply. Kaya ang possible, kapag karanasan naman natin, no, regularly na nangyayari yan, kapag kulang ang supply, sisirit pataas yung presyo ng isda, no, sa merkado. Pero hindi dahilan dahil sa amin yun, no? Ang magkikinabang lang doon yung mga traders, lalong-lalo na yung mga importers kapag nag-import pa ng isda. Meron ho ba kayong database sa pamalakaya kung ilan talaga ang miyembro po ninyo sa inyong lupon? Ang member namin sa kabuuan, mga 80 to 100,000. Okay. Ang sabi po ng BFAR, sa 3,000 pisong halaga ng fuel subsidy, ang target nila 150,000 to 200,000 na mga motorized boats, no? Ito nga po yung mga nangingisda sa municipal waters. Around 400 million daw po ang halaga nito. Pero ito po ay DA fund ito na sinasabi. So sa ngayon po, meron na ba kayong naiisip na pamamaraan paano makakatanggap ang mga miyembro ninyo? Dapat ba nakarehistro ka muna sa BFAR? Meron silang parang central data center na magsasabi na itong si Juan de la Cruz nga ay official folk dito sa Manila Bay, ganon? Yes, sabi nila, meron naman silang RSBSA, no? Yung Registered System for Basic Sector in Agriculture, no? Kasama yung mga magsasakat, mga mangingisda doon. Lahat ng mga mangingisda mula nung maipasa, no, may sa batas yung noong 2015 yung illegal fishing unregulated fishing yung amendment ng Fisheries Code yung 10654 dapat lahat ng mga mangingisda at bangka ay registered na. Kaya sabi nila lahat naman daw ay rehistrado na. At ayon sa data ng PSA, yung registered municipal bond, no? Kaya abot sa 305,811. Okay. Tingin ko pa, maliit pa nga ito, Manong Ted, kasi marami pang mga bangka, lalong-lalo na yung mga panahon, no? Nung pagrehistro ay wala doon sa kanilang barangay o dumayo sa ibang lugar. Hindi sila i-rehistro doon sa ibang lugar. Opo. Ito ho bang mga tatanggap ng fuel subsidy na ito, ang actual bang subsidy ay voucher o cash? Anong sabi ho ng BFAR sa inyo? Ang sabi nila, voucher or cash card yung ibibigay. Pero in practice, wala pa kami natatanggap, no, kung paano. Pero yun ang paliwanag nila. Opo. Noon hong unang panahon ba nakatanggap na po kayo ng fuel subsidy? Ano pong forma nun? Wala pa po. Sa member namin, sa halos 80 to 100,000, wala pa pong nakatanggap. So, mula pa noon, no, ng mga fuel subsidy na yan. Buti pa yung mga commercial fishing vessel, meron lang kami na monitor, nakakatanggap noon. Dahil doon sa pagtaas ng gasolina, pero sa amin ay wala po. Sa ngayon po, sir, nakipag-ugnayan na ba ang BFAR po sa inyo para lang sa koordinasyon sa inyong mga miyembro? At ito nga, ang pangako ng BFAR, bagamat wala pang petsa, ito po'y paparating na. Yes, Manong Ted. Actually, meron kami, wala pa silang yung inisyatiba mismo ng Bureau, no, ng BFAR na pumunta doon sa mga mangingisda para konsultahin kami, ay wala. Pero meron po kaming nakaplano, no, ng mga dialogue sa different regional BFAR, no? Yung bawat region namin ay mayroong mga plano para makipagdialogo para at the same time malaman natin paano yung proseso, no, paano makakaabil yung sinasabing fuel subsidy na yan at sino-sino yung makakaabil. Opo. Maliban po sa fuel subsidy, ngayon ang gobyerno abala din dito sa AX na ito. As you know siguro, sa ngayon sa Metro Manila, ang mga tricycle drivers po, 5,000 cash na ayuda. Meron ho ba din kayong ugnayan sa DSWD para naman po maambunan kayo ang inyong hanay? Wala, Manong Ted. As in, yung LGU po ninyo, kumusta ho naman? Diyan po, saan ho ba kayo? Cavite area na ho ba kayo, sir, mismo? Ako, nasa Cavite area, oo. Oo. Yung LGU po, wala din pong paramdaman lamang para ho sa paglilista na pwede makatanggap ng mga mangingisda? Wala pa kaming nare-receive, no, na inisyatiba ng mga LGU na kausapin yung ating mga mangingisda. As in, paano kaya ho ngayon ito na ang binabanggit kasi nila muna ng DSWD pati DOTR yung mga nasa transport sector. Ang DA po naman kasi
pondo po muna nila, no, para po sa fish fork at sa mga magbubukid. Ano pong balak niyong gawin ngayon? Sa balita nga po na eto na, namimigay na po ng pera. Yes, so yung balita ko nga, yung 2025 budget nila ng DE, para sa fuel subsidy. At ang aabutin lang daw na mga mangingisda doon ay 14,947. Napakaliit, Manong Tid. Alam naman natin yung ganitong napakaliit, tinitiyak ito ng mga local government na dapat o gamit nila sa politika Kaya ginagamit itong political patronage Kaya tiyak natin, napipiliin lang nito, yung mabibigyan ay yung kanilang mga supporter. Sige, ano ho ang inyong panawagan ngayon at balak gawin po ng grupong pamalakaya para po dito nga sana nga ay mapadali ito pong fuel subsidy at kayo po'y maambunan din nitong 5,000 na ayuda galing naman sa AX? Yes, yung plano namin, magkaroon ng mga dialogo sa mga BIFAR regional office para maipaabot yung hinaing ng mga mangingisda natin. At the same time, yung panawagan natin, sinusuportahan natin yung dapat ibasura na itong or i-suspend yung koleksyon ng value-added tax sa excise tax. At ganun din para sa pangmatagalan, yung pagbabasura na talaga ng oil deregulation law. Kasi punot dulo nito, ito yung dahilan kung bakit nakapusas o na yung kamay ng ating gobyerno para hindi mahabol itong mapagsamantala mga cartel sa langis na sinasamantala pa itong gira ni Trump sa Iran, sa Middle East na dahilan nung patuloy na pagtaas. Kaya yung kailangan dapat magkaisa yung mamamayan para masingil natin ang gobyerno at masingil si Trump, at malawagan tayo na dapat itigil na hindi makatarungan at walang kasaysayan na gira o walang saysay na gira na inilulunsad ni Trump. Sige po. So kami aantabay po kung sakasakali. Balitaan niyo po kami pag nagparamdam na po sa inyo ang inyong mga LGUs. Hindi ko rin po alam ang BIFAR kung paano po naman yung kaparaanan doon sa dagdag na ayuda sa inyong hanay. Partikular nga po ito hong benepisyo sa AX na sinasabi po ng gobyerno. Salamat po sa inyo pong panahon, Ka Fernando. Maraming salamat, Manong Ted and Chacha. Thank you. Panig po yan ng mga mangingisda na wala pa daw hong paramdam sa kanila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa